Happy anniversary sa ating mga kapatiran dyan, JTWL. Happy 31st anniversary po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng maraming taon at alam natin ang Panginoon ang nagtatag ng iglesyang ito. Ang iglesyang ito ay sa Kanya at tayo ay magpapatuloy na naglilingkod dito sa ating iglesyang Jesus Lord of Life Ministry hanggang sa muling bumalik ang ating Panginoon. Ganyan din ang aking pagbati na ginagawa sa loob ng 31 taon na nakita natin kung paano ang Panginoon ay gumagawa, nagpapala, nagpapalago, at nagbibigay ng tibay sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon sapagkat sa loob ng 31 taon ay nakita natin ang mga dakilang gawa niya sa ating kalagitnaan. Nagliligtas siya ng mga kaluluwa. At gayon din naman, ating naranasan sa bawat araw ang palagian niyang paggabay at pagpapala sa ating mga buhay. Salamat sa ating Panginoon sapagkat ito ay tanda na gawa ng mayamang biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon na sa inyo ay patuloy na nagtataguyod, nagbibigay lakas, inspirasyon sa paglilingkod sapagkat ang sabi ng Banal na Kasulatan na hindi nawawalang kabuluhan ng ating ginagawa sa kanyang banal pangalan. Purihin ang ating Panginoon sapagkat nakita natin kung gaano kalawak ang kanyang pagmamahal at kung gaano kasagana ang kanyang mayamang biyaya. Ang ating Panginoon ay sadyang napakatapat at sa kanyang katapatan ito ay nahahayag sa ating kalagitnaan. Kaya nga nakita natin kung paano ang ating pananampalataya ay may pagbubunga sapagkat itong mga bagay na ito ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon at sa kanyang pamamalasakit sa kanyang iglesia. Nais ko lamang basahin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga Tigay-Peso, Kabanata 1. Narito ay may panalangin sa ang alagad na si Pablo na ang sabi niya sa talata 19, that the Ephesians might know the exceeding greatness of His power toward us who believe. Itong kapangyarihan ito ng ating Panginoon, ang patuloy na dinadalangin ng alagad si Pablo upang itong kapangyarihan ito ay mahayag at maranasan ng iglesia sa Efeso. Sapagkat nakita natin kung ano ang naging bunga ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat tayo itinalaga ng ating Panginoon. Ayon sa talata 5 na ang sabi ron na having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself according to the good pleasure of His will. Nakita natin kung gaano kalawak ang pagmamahal ng ating Panginoon sapagkat alam natin ang ating destinasyon at bago pa man tayo isinilang sa libutan ito na ang layunin ng ating Panginoon. Ng kanyang mayamang biyaya ay ating maranasan, mahayag sa ating kalagitnaan at ang biyaya na ito ay ating patuloy na pinananganan na ito ang sa atin magtataguyod hanggang sa panahon na makaharap natin ang ating Panginoon sa kanyang kautian. Salamat sa ating Panginoon sa ating patuloy na dudulot ng kalakasan. Kaya nga mga kapatid, magpatuloy kayo, magpakalakas kayo sa Panginoon na anuman ang mga dating na mga bagay na marahil na sa ating mga karanasan, ito ay patuloy nating hingin sa ating Panginoon ang kanyang kalakasan at sa atin tayo ay bigyan niya ng katatagan. Kaya nga kayo patuloy na magpalakas sa Panginoon sapagkat ang ating nakikita may pagbubunga ang ating pagpapagal. Kaya nga sa loob ng 31 taon, nakita natin ang gawa ng mapangyarihan Diyos na siyang nagpipreserve sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon at muli kaming mabati sa inyo na mapagpalang anibersaryo na hanggang sa bumalik ang Panginoon, ang ating nakikita ay patuloy siyang papakahayag at ang bawat siyang maranasan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang patuloy na paggabay at pag-iingat sa bawat isa sapagkat siya ang patuloy natin pagtatagubilin sa kanya. Ang ating pampatayan nakaangkla sa ating Panginoon. Kung kaya tayo ay hindi madadala ng anumang unos sa buhay, kundi bagkos
habang tayo naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating pag-asa ay nasa Kanya, sapagkat sa Kanya nakaangkla ang ating pananampalataya. Dito sa Ephesians chapter 5, verse 25, at hanggang sa sumunod na verses, nais kong basahin ang sabi dito, "Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her." Ang pagtutuunan po natin dito ng pansin ay yung pag-ibig po ni Kristo sa iglesia. Ang sabi po dito, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water with the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Makita po natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Sa inyo, sa amin, tayo na bahagi itong katawan ng Jesus Lord of Life Ministry. Kaya nga po, alam natin tayo tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Binigay niya ang kanyang sarili upang tayo malagay sa kalagayan na tayo ngayon ay itinuturing niya na mapapangasawang babae, the bride of Christ. We are the bride of Christ. At ang sabi, ang patuloy na ginagawa sa atin ng ating Panginoon na tayo ay patuloy na pinupuro, nililinis, pinababanal at sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng kanyang salita, sapagkat ito ay isang preparasyon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa panahon na makakita natin ang Panginoon ng mukhaan, sa panahon na kukunin ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kagaya po sa time ni Esther, siya ay pinrepare para sa kanyang mapapangasawa ng 1 taon. Kaya di tayo patuloy na hinahanda ng Panginoon para sa kanyang muling pagbabalik na isang malinis na iglesia. Ang sabi dito ay walang spot, no spot or wrinkle or any such thing, but they should be holy and without blemish. So ang iglesia ng Panginoon ay malinis, ang iglesia ng Panginoon ay banal. Yun ang nais niya po. Maganda sa paningin ng ating Panginoon sapagkat mahal ng Panginoon ang bawat isa sa atin. So mga kapatiran, patuloy tayo sa ating Panginoon, patuloy tayong magpalinis sa kanyang salita, patuloy na ang banal na Espiritu ay lagi nating anyayahan at nalis sa ating buhay upang maihanda tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At alam ko na ang pagdaraos natin ng anniversary ay hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, kung saan makikita na natin ang Panginoon ng mukhaan. Purihin ang Panginoon. Happy anniversary sa inyong lahat. Amen.